Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome po sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Tuesday. And as you know, ang Tuesday ay Healing Day. So kung kayo po ay merong sakit, pwede nyo pong bisitahin yung health center natin at meron pa po tayong last meeting maya-maya 3:00 ng hapon. And today, ipagpapatuloy pa rin natin yung pinag-uusapan natin sa book ng Joel. Napapansin niyo po na pinag-uusapan natin yung Book of Joel. Ito na po yung second week. Actually, buong buwan. At today, ito yung last day ng buwan ng June. And sa buong buwan ng June, pinag-uusapan natin yung libro ng Joel. I believe marami na po kayong ideas about sa nangyari sa buhay po ni Joel. And maya-maya gagawa tayo ng prayer. Pag sabi ko mamaya-maya sa ating journey of faith, gagawa tayo ng prayer. Di muna tayo nagpe-pray dito po sa ating Midday Boost program para po later on sa ating 10 p.m. na journey of faith, sama-sama tayo in one faith na nagpe-pray. And actually, pwede nyo nga po isend yung link na yon para rin sa mga family members ninyo. And speaking of the book of Joel, I believe napapansin nyo rin po na mas maikli yung message natin. Kasi yun yung message ni Joel, direct to the point. Hindi na siya paligoy-ligoy pa. Direct to the point, sinabi yung problema, sinabi yung solution, at sinabi yung consequence kapag nanumbalik sa Panginoon. Kung hindi nyo pa po nasi-share yung link ng program, please, i-share nyo po yung link ng program para sa lahat. And habang sinishare nyo po yung program natin, I would like you to watch itong testimony na to. And then magbabalik po tayo, sasabihin natin yung continuation ng pinag-uusapan natin. Nasa Joel pa rin tayo sa chapter 1. Basahin po natin yon later on. Pero panoorin muna natin itong testimony and then magbabalik po tayo. 19 years old pa lang ako, wala nang kabuluhan ang buhay ko. Nakipaglibin ako at nagkaanak ng lalaki. Seloso at lagi niya akong ipinapahiya hanggang sa iniwan ko siya. Pero dala ko yung emotional pain sa loob ko. Dahil sa galit at gusto kong gumanti, marami akong ine-entertain ng mga lalaki sa online at personal. Pinapaniwala ko silang seryoso ako, pero hindi. At na-depress ako. Para takasan ang emptiness, naglalasing ako kasama ng mga kaibigan at nanonood ng porn. Nalulung ako sa social media, TikTok, vlogging, post ng post para magmukhang masaya at confident. Pero ang totoo, wasak yung loob ko. Naging addiction ko din ang modeling. Araw-araw may post ako. At may mga photographers na ginagamit ang pictures ko for the international contest. Many times nananalo ako ng photo of the day. Mukhang walang problema sa panglabas, pero sa loob, wasak. Isang araw, niyaya ako ng kaibigan ko sa health center. Sinabi ng man of God na pumunta sa unahan ng altar yung gustong isurrender ang buhay sa altar at pumunta ako. Alam ko sa aking sarili, hindi 100% yung pag-surrender ko. Attached pa din ako sa mundo. Sinubukan kong magbago, pero sa paraan ko. Nag-apply ako sa Canada. 2 beses na deny. Nag-break contract ako para magnegosyo, pero failed naman. Dumating ang time na nagseryoso na ako. Narealize ko yung mga sinayang kong panahon, oras sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, at lumapit ako sa altar. Sumali ako sa campaign of faith na ang purpose ay matanggap ang bautismo sa Espiritu Santo. Handa na akong isurrender ang lahat ng lumang habits ko. Tinanong ko ang Diyos kung ano ang gusto niya sa akin at sumunod ako. Buong puso ko siyang inanyayahan tumira sa buhay ko. Nag-pray, nagbasa, nag-meditate ng kanyang salita. Sa free time ko, nagko-connect ako sa online services at prayer of agreement program. Kinamumuhen ko ang aking mga nagawang kasalanan. Nidelete ko ang aking social media. Tinapon ko ang mga images at modeling clothes.
Nilet go ko yung lahat ng attachment sa Pasko. Pinatawad ko ang sarili ko at ang ama ng anak ko. Humingi ako ng tawad sa mga nasaktan ko. Tumigil ako sa panonood ng porn. Pinipersecute ako ng sarili kong pamilya dahil sa faith ko. Isinorender ko sila sa altar. Isinorender ko rin ang depression, insomnia at migraines ko. Hiniling din ng Diyos na isurrender ko ang aking 1 month salary kasama na ang allowance na pinapadala ko sa pamilya ko. First time na hindi ako nagpadala ng pera sa kanila at nagtiwala akong ipoprovide ito ng Diyos. After kong ma-fulfilled ang aking vow sa altar, na puno ng kapayapaan ang puso ko, nagkaroon ako ng tunay na kagalakan at kasiguraduhan na kasama ko ang banal na spirito. Hindi na ako worry sa future ng anak at pamilya ko. Isinorender ko sa Diyos ang aking mga lumang habits at ang kapalit ang kanyang spirito. Nagbago ang mindset ko. Nawala yung desire ko sa pagmomodeling at attachment sa social media. Ngayon, ang gusto ko ay ang kalooban ng Diyos, magligtas ng kaluluwa. Sinishare ko sa aking family yung faith na meron ako. Dati, addict sa online games ang anak ko. Binibidro pa niya yung 19,000 pesos sa account ko para sa kanyang addiction. Pero nang isinorender ko sila at pinagdasal, kumilas ang Diyos. Ngayon, free na sa addiction ang anak ko at maayos na sa kanyang pag-aaral. Pareho na silang dumadalo sa special work ng UCKG sa Naga. Nang dahil sa meron akong self-control, hindi na ako natutukso sa kung ano ang ini-offer ng mundo. Malaya na ako sa depresyon, alak, nightmares at migraines. Ngayon, ang isip, katawan at kaluluwa ko ay matatag. Tulad ng nakasulat sa aklat ni Joshua 1 verse 9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay kasama mo kahit saan ka pumunta. Hindi na ako ang dating Mary Claire, namatay na siya. Ngayon, ipinanganak akong muli, righteous, restored, at puspos ng kanyang spirito. Kaya nga po sa campaign of faith natin sa Mount Zion, ang unang inaayos natin is yung loob natin. Kasi aanhin mo na i-request mo yung deliverance kung alam ninyo sa loob ninyo na unang-una sa lahat, hindi mo pa ginawa na magsisi. Wala ka pang Espiritu Santo. Paikot-ikot ka lang. And usually sa mga maling desisyon na ginagawa natin, in general, mga tao, nadadama yung lahat. Parang yung verse na babasahin natin for today. Tingnan niyo po yung nakasulat sa Joel chapter 1 sa verse 15. Kahabag-habag ang araw na iyon, sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na, at ito'y darating na gaya ng pagkawasak mula sa makapangyarihan sa lahat. Next verse, sabi dito, hindi ba ang pagkain ay inalis na sa ating harapan? Ang kagalakan at kasayahan mula sa bahay ng ating Diyos? Ang mga binhi ay natutuyo sa ilalim ng lupa. Ang mga kamalig ay walang laman. Ang mga imbakan ay wasak sapagkat walang trigo. Nag-uungalan ang mga hayop. Ang mga kawan ng baka ay nalilito sapagkat wala silang pastulan. Pati ang mga kawan ng tupa ay nagdurusa. So dito po, makikita nyo po yung iba't ibang nadamay sa pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Una is yung pagkain, kagalakan, kasiyahan, binhi, kamalig, imbakan, trigo, hayop, kawan, lahat sila nagdusa. Bakit? Sa pagtalikod ng tao sa Diyos. So, alam po ninyo na kapag yung tao ay tumatalikod sa Diyos, hindi yun dahil sinusumpa sila ng Diyos. Kapag malayo yung tao sa Diyos, nakakagawa tayo ng mga desisyon na hindi pinag-isipan. At dahil sa nakakagawa tayo ng mga desisyon na hindi natin pinag-isipan,
anong nangyayari? Inaani natin yung tinatanim natin. Kasi tandaan ninyo po, malaya tayong piliin kung ano yung itatanim natin, pero hindi tayo malaya kung ano yung aanihin natin. Yan po yung message at direct to the point na advice ngayong araw. Pero in the same way, na kapag bumalik tayo sa Diyos, katulad ni Claire, nung bumalik siya sa Diyos, nadamay rin yung family niya. Saan? Sa pagbabago na tinatamasa niya. Yung kasamaan natin, madadamay natin yung walang kinalaman. Pero sa pagbabago natin, madadamay rin natin yung mga nakapaligid sa atin. Huwag niyo pong kalimutan na bukas meron po tayong Holy Convocation. Isa lang po yung meeting natin. Simulan natin yung July 1 sa presensya ng Diyos. And upon entering sa sanctuary natin this coming Wednesday, you are going to be anointed as well. Ito po yung ating address. So bukas po, bisitahin nyo kami kung meron kayong mga kilala na gustong manumbalik sa Diyos. Pangalawang semester ng taon, tapos na yung unang kalahating taon. So pasukin natin itong second semester na nasa presensya ng Panginoon. So paano po? Bukas, alam ko na nandito kayo sa church, pwede nyo akong mapanood bago kayo matulog. Okay? At wag nyo pong kakalimutan, hindi ko nang makalimutan, wag nyo kakalimutan. Sinabi ko na kanina, pero wag nyo kalimutan. Mamaya, 10:00 ng gabi, meron tayong prayer of agreement. Yung iba sa inyo, always naman connected, pero this coming, mamaya 10:00 ng gabi, tayo po ay sama-samang maging connected. Okay? Mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos. Makita-kita po tayo sa ating Midday Boost program. At bukas sa church, mas maganda. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos.